Magandang umaga po sa ating lahat. Pag-uusapan po natin dito sa ang ganda ng Mindanao, ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng Davao. This is Councilor Danny Dayanghirang. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Doon sa nag-greeting sa akin last December, second week ng happy birthday, maraming salamat po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin itong impeachment process at yung latest statement ni Vice President Sara Duterte. Ang binanggit po ng Vice President sa kanyang interview ay binanggit niya ay magandang opportunity ito na masasagot niya ng maayos yung mga akusasyon sa kanya sa impeachment process. Ibig sabihin, kung makita nyo naman yung investigation sa Kongreso, yung pressure, at binanggit ni yung pressure in the sense na parang takot lahat yung mga tao, natatakot dahil sa pagtutulungan ka. Ang daming mga congressman magtatanong. And meron silang, yung rules naman, ang simple rules lang naman doon, yung parliamentary procedure. So, ano yung parliamentary procedure? What is the motion? It has been seconded, then may debate, no? Then, of course, pag may opposition, they will just divide the House. But in that case, dahil sa lahat naman itong mga politiko, mabilisan at minsan natatakot na, nanginginig na yung mga witness. Whereas dun sa impeachment proceedings, kung darating man sa Senado, ay meron silang impeachment rules at lahat ng mga nag-uusap ay abogado. Ang maganda dito ay batas ang sinusunod, yung rules. So what does it mean? Other than the parliamentary rules, may mga procedure silang sinusunod dyan at saka yun sa House rules. So ibig sabihin ay magiging orderly yung possible investigation ng impeachment. Hindi doon sa in aid of legislation, kahit ano na lang maiisip at mapapasok na mga issue. Ngayon, binanggit ni Vice President Sara na talagang inconvenience. Ibig sabihin, hindi komportable sa kanya at saka sa buong Pilipinas dahilan na mag-hire ka ng lawyer, meron kang oras, sasagutin mo lahat yan. Parang ordinary cases sa court. But ito ay iba. National in scope ito. Ang ginataras ni Modere is a person, number 2 sa tibok, Pilipinas nga elected officials. And of course, not only ma-inconvenience ang oras, it will become a divisive. At tingnan natin yung mga ilang reaksyon ng mga senador na binanggit dito. May nakita akong research. Isa sa nabanggit dito ni dating Senador Jinggoy Estrada, sabi niya, impeachment will only sow divisiveness. Magtatanim lang ito ng pagkahiwalay-walay ng ating bansa. Nangyari ito sa kanyang ama eh. After niyan, wala naman nangyari. Sumunod si Gloria Macapagal-Arroyo, umingi pa ng sorry. Pangalawa, nagkaroon ng mga issue din si dating President Gloria Macapagal-Arroyo. Natanggal si Marcos, pumalit si Cory, kudita naman ang katakot-takot at saka nagkagulo-gulo pa, pati yung Hacienda Luisita, yung kanilang property at nagkaroon pa ng massacre doon sa Mendiola. Nagkaroon pa ng putukan against sa mga magsasaka. So, merong experience si Jinggoy Estrada dito. At katakot-takot na pakikipag-away. In fact, na-preso nga ata si Jinggoy one time eh. Nakulong din and sa Ramon Revilla. May mga kaso din at true enough, nakalabas naman sila. Then, si Binay naman, binabanggit ni Senator Nancy Binay, hindi makakatulong sa bansa natin itong usaping impeachment. Sana hindi pa din matuloy ngayon. Ibig sabihin, kitang-kita kasi na hirap ang bansa eh. At kung meron mang impeachment in aid of legislation, dahil sinimulan ito sa Kongreso,
dapat you have to pick up different department, including the President, Office of the President. Kung tungkol sa confidential funds, intelligence funds, mag-inquire ka anong ginawa nila. The same sa kay Vice President, Office of the Vice President, sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, para magkakaroon ka ng comparative information. Then you can come up a comprehensive legislative measures kung ang sadya in aid of legislation. Hindi lang isang opisina. Dapat at random ka. Makukuha mo lahat yung mga nangyayari sa ibang opisina. Kaya sinasabi ni Vice President, ba't hindi nyo tanungin yung opisina ni President, ng opisina ng Presidente tungkol sa confidential funds or military themselves? Kasi meron silang mga intelligence funds. Ano bang procedure nila? Saan ginagamit? Are they using different aliases also to get information? Then, binanggit din ni Jingoy Estrada, it's hard to move forward if the top two officials are bickering. Ibig sabihin, pag yung dalawang opisyal ay nag-aaway because it does not give a good signal, especially international community. Yeah, walang pupunta na negosyante dito. Maraming naghahanap ng trabaho, libo-libong graduates ang pumapasok sa labor force. Kung wala namang trabaho mapupuntahan dahil walang kumpiyansa doon sa political stability dahil sa divisiveness, pag-aaway, at the end of the day, yung kawawa dito yung mga tao. Kaya tama si Vice President Sara, para matapos na ito, dito tayo sa impeachment. It will give them the chance to defend themselves. But based on the observation sa mga senador, this is not good. Then, sinabi ni Senator Mig Zuberi, obviously, it's going to be very divisive. Talagang magiging, madidivide yung mga tao. Bakit lang yung Vice President ang tinitingnan nyo? Bakit yung ibang opisina? Sana walang gulo kasi ayaw po natin ng gulo at this point. Gusto nga po natin ceasefire muna. Unity. But kung makikita mo, ang daming mga nagre-react na. Ang daming mga na-contempt. Mga sundalo mismo. Nagre-react na yung membro ng Philippine National Police. Nung mga kinontempt itong mga ilang tao. So pag-usapan po natin separate yun. So, patong-patong po yung problema ng bansa. And it will be the responsibility of the leadership how to put order, how to put, how to marshal the bureaucracy in one direction. Magulo na po yung ating bansa. Pag-usapan din natin yung budget, yung nawala sa PhilHealth. At of course, yung contempt. Wala naman debate sa contempt. Nasa batas yan na you have the right to contempt sa Kongreso. But you know, yung pag-contempt ba ay accepted ba ng tao? Ito ba ay mechanics para talagang to punish? Kung may mga problema man yung mga opisyal, you can just bring it to the court so that legislative branch can also focus in coming up laws ng ating bansa. Kung wala namang mapasa na bagong batas, i-review yung mga dating batas. Maraming dapat gawin other than itong contempt investigation. But maganda rin ang nangyayari na patapos na rin ito. And gusto nating malaman, ano ba yung summary report ng investigation na araw-araw ay nanonood yung mga tao. So, kaya makikita natin, kahit sa survey, mataas pa rin yung rating ni Vice President Sara. At sila ay iniwan ni Vice President Sara. And I think tama itong mga senador. Divisive ang magiging issue ng impeachment. At is not a good signal, sinabi ni JB Ejercito Estrada. And inconvenience not only on the part of the Vice President, but sa buong bansa. Sa buong bansa. Kasi nagpapakita ng instability. So, yun po yung tingin natin na itong impeachment. Mabuti na lang at
masagot ng mabuti. At ito ang sinabi ng Vice President so that she can answer it well kung saan talaga napunta yung pera. But again, at the end of the day, sa mga Pilipino tatanungin, bakit yun lang ang tatanungin nyo? Ba't itong iba? Kung ang purpose naman in aid of legislation. So, hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayang Hirang. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. God bless Philippines. Magandang araw po sa ating lahat. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.